Mabisang paggamit sa asin sa pungsoy para po sa bahay ninyo. Ang video po natin ngayon ay tungkol po sa comment ng isa nating manonood na ayon sa kanya, ang kanyang money plant daw po ay namatay. Pagkatapos na ito ay malanta at mamatay, nagkaroon daw sila ng grabeng problema or minalas daw po sila. So, nagkakaroon talaga ng ganitong sitwasyon. Kahit po hindi natin i-blame sa kung sino man yung dumaan sa inyo at namatay yung halaman ninyo. Ang money plant po kasi, hindi basta-bastang halaman ang money plant na yan. Kung minsan po marami ang hindi pamilyar sa halaman na yan, hinahayaan lang nila sa kung saan ito nakalagay. Ang hindi ninyo alam, isa rin yan sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng sunod-sunod na problema sa buhay. So kung maglalagay ka ng money plant, kailangan po pangalagaan mo kasi kung ayaw mo, nasunod-sunod ka ng trial. At para naman doon sa comment ni ma'am, nagdulot ito ng grabeng kamalasan sa kanila, ano ang pupwedeng gawin para kahit papaano nandyan pa po yan. So kung talagang kayo ay pakiramdam mo, may negative energy sa naging dahilan ng pagkalanta ng halaman mo po, naandyan pa yan sa area mo. Ang maipapayo ko sa iyo ay tatalakayin natin mamaya para po makatulong din ito doon sa mayroong ganitong mga sitwasyon sa buhay. Hindi po alam ng iba na may mga tao talaga na may kakaibang kakayahan. Sadyang inaral nila or talagang ganoon na sila. Kasi may mga tao po kasi na hindi nila sinasadya nakakapagbati sila ng halaman at ito ay namamatay. So may mga tao talagang gano'n na hindi sinasadya, mayroon ding sinasadya. So yung mga sinasadya, grabeng kamalasan ang maidudulot nun kasi po may kasamang orasyon yun. So may mga taong gano'n talaga, hindi natin maiaalis yan. Kailangan po proteksyonan nyo yung sarili ninyo. Ito ang gawin ninyo kahit na po hindi pa ito nangyari sa inyo. Or wag nyo nang hintayin na malasin pa kayo bago po kayo maglagay ng proteksyon. Kasi po, sabi ko nga po sa mga nagdaang video ko, malaki na ang nagiging damages at kung minsan, hindi na agad-agad na ibabalik sa kung ano man ang naging kalagayan ninyo bago pa kayo malasin. Sa iba po na mariwasa, hindi nila problema ang pera, pagkakasakit, doon sila tinatamaan. Sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag o biglaang pagkakasakit, doon naman po tumatama, ganun ang pagtama sa kanila. Ang iba naman, maayos na ang kalagayan, biglaan namang nagkakaroon ng kamalasan at nagigipit ng husto na halos hindi na makarecover. Kinakailangan po pagka ganito na ang sitwasyon ninyo, i-cleanse ninyo ang tahanan. Mamaya po ituturo ko sa inyo kung paano ninyo gagawin kasi po, bawat cleansing natin sa tahanan natin, iaayon natin sa sitwasyon na kinalalagyan ninyo. So, bago pa po ito mangyari sa inyo, maglagay kayo ng cure sa tahanan ninyo. Wala namang masama at hindi naman ito makakabawas sa inyo. Ang importante po, hindi kayo basta-basta nagkakaroon ng kamalasan mula po sa mga ganitong sitwasyon. Kasi talagang kasama ito sa buhay natin. May mga taong ganito na sadyang nakakapagdulot sila ng hindi maganda sa iba. Lalo na kung sila ay naiinggit or naiinis sila sa inyo or kung ano man ang nais nila. May mga tao talagang ganon na hindi natin maipaliwanag. At hindi lang po yung simpleng pagdaan nila, marami pang bagay na pwedeng ihagis sa inyo at magdudulot ito ng kamalasan. Mamaya po pag-uusapan natin yan at kung ano ang gagawin ninyo para po makaiwas kayo. Lalo na kung ang tahanan ninyo, tabi-tabi kayo. Kasi po, kung ang tahanan natin ay mayroon tayong malaking bakod, mataas na bakod, mataas na gate, hindi yan basta-basta naapektuhan ng mga taong mayroong hindi magandang ginagawa. So kung ano man, nainggit man sila or kung ano man, hindi basta-basta. Kasi po mataas ang bakod, mataas ang gate. Maliban na lang, pupulutin mo yung mga bagay na nakikita mo sa labas ng gate mo. Pwede ikaw mismo ang nagpasok ng mga negative energies sa tahanan mo.
So mahalaga na tinitingnan ninyo yung mga bagay-bagay na nasa labas ng tahanan ninyo or nasa labas na ng property ninyo. Mas maigi na wag nang pulutin kasi kung minsan diyan dumadaan or diyan nila pinapadaan ang mga bagay na yan. At kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para po sa comment ni Ma'am, pasensya ka na ngayon ko lang po nabasa yung comment mo po tungkol po sa pooping elves o yung diwending na pupo. Nabasa ko po ang tanong niya, swerte raw ba ito? Ma'am, mayroon po akong kakilala, negosyante. At talaga namang yumaman sila. Paglipas ng 5 taon po, 5 taon, doon nagkaroon sila ng napakaraming pwesto ng business nila at nabalitaan ko pa. Kasi po yung tauhan ko, naging tauhan din nila. So habang nandoon siya, sabi ng tauhan ko, meron pa raw itong mga palaisdaan at taniman ng gulay. So talagang nag-boom sila. Ang ginamit po nilang pampaswerte ay pooping elves na malaki. At nakalagay ito sa kung saan sila nagninegosyo. Malaki po. Pinagawaan talaga nila ng istante nasa taas, lagpas sa ulo nila at pinapakuan talaga ng istante. At nakaharap ito sa mga bumibili. So, lumipas ang 5 years. Grabe po ang pag-boom ng negosyo nila at talagang yumaman ng husto. Kasi po, kabilang na sila sa mga tao na mariwasa ang buhay pero hindi ganito. Hindi ganito ngayon na sobrang yaman talaga nila. Na lahat ng iaalok mo sa kanila, bibilhin talaga nila. So, ang maipapayo ko po sa iyo kung meron kang pooping elves o meron kang duwending na pupo at yan ang napili mong pampaswerte, ilagay mo po sa isang lagayan, huwag mong isasama sa ibang dieties mo. Mas maganda po kung meron siyang isang lagayan na siya lang mag-isa. Or, itanong mo po doon sa pinagbilihan mo kung paano mo ilalagayan sa tahanan mo. Kasi, meron din silang tinuturo kung paano itong makakapag-dulot ng swerte sa inyo. Mabisang paggamit sa asin. Ito po ay para po sa comment ni Ma'am. Tungkol po sa nangyari sa kanya na namatay ang kanyang money plant at nagkaroon sila ng grabeng kamalasan. Ano ang po pwedeng gawin? Ritual po ang gagawin natin at ang ritual na ito ay ginagawa lamang po kung nakaranas ka ng grabeng kamalasan. So kung dinanas mo to, merong senyales na namatay yung money plant mo, na hindi mo naman na overwater, namatay lang ng kusa, or kagaya ng sinabi ni Ma'am na may dumaan daw na tao at doon nagsimula nang nalanta yung kanyang money plant at namatay at sumunod na ay nagkaroon sila ng grabeng problema or nagdipit or kung ano man ang naging problema ni Ma'am. Naggrabe. So ito po ang po pwede mong gawin, Ma'am. Unang-una po, kumuha ka ng asin. Sunod po, kumuha ka ng lalagyan. Pwedeng tabo, pwedeng timba, pwedeng palanggana. Ngayon, sunod, lalagyan mo po yung palanggana or anumang lalagyan ng 7 kutsarang asin. Ma'am, 7 kutsarang asin at lalagyan mo ng tubig. So, lalagyan mo ng tubig po hanggang kalahati. Hanggang kalahati. Ang kinalabasan po niyan ay para siyang salt water na nakalagay sa malaking lalagyan. So, po pwedeng palangganang maliit, pwede sa tabo, or kung anong lalagyan man na meron ka at pwede mong gamitin. Sunod, pagkatapos mo maihanda yung tubig at na may asin, 7 kutsara po, kailangan masunod mo ang 7 kutsara. Ang gawin mo po, naandyan pa yan kung talagang sa tingin mo na bate yung money plant mo or kung ano man ang ginawa nila dyan. Nandyan pa po yan, walisan mo po yan, walisan mo yung kung saan nakalagay yung money plant mo at yung alikabok na makukuha mo dyan sa area na yan, ilalagay mo yan dyan sa palanggana. So yung alikabok lang po, wag mo isama kung may basura ka mang nakuha or kung ano man, wag mong isama. Yung alikabok lang ilagay mo sa palanggana.
Ilalagay mo po yan sa isang sulok sa labas ng bahay mo at hahayaan mo yan sa loob ng 7 araw. Kailangan po 7 araw, huwag mo siyang galawin. At pag natapos po ang 7 araw, yan ay itatapon mo na. Sunod na gagawin mo po, maglagay ka na ng salt sa lalagyan at ilagay mo sa likod ng pintuan mo. Ngayon, kung po pwede ka pang maglagay ng halaman sa harap ng bahay mo, pwede ka na maglagay dyan. Pangontra na ang gamitin mo. Pwede ka pong maglagay dyan. Kapag ganyan ang naging sitwasyon mo, pwede kang maglagay ng yucca, pwede kang maglagay ng snake plant, pwede ka ring maglagay ng fortune plant. Ngayon, kung merong sikat ng araw, yung labas ng front door mo, front entry mo, o labas ng bahay mo, atis, oregano, pwedeng ilagay dyan. Pwede ring magtanim ka ng mismong bawang dyan. Pwede po yun. Lahat ng halaman na yan pangontra. Pagdating naman sa namatay mong money plant, kung kaya mo pa pong bumili kahit maliit lang, bumili ka ng bago at ilagay mo na sa loob ng bahay mo. Kasi po, hindi madali ang pag-recover o yung pagbalik natin sa dati nating kinalalagyan. Ngunit, kailangan po ng presensya ulit ng money plant at ilipat mo na yan, ilagay mo na sa loob ng bahay mo or meron kang area sa tahanan mo na po pwedeng paglagyan na hindi na siya mamamatay. Kasi po, nagdudulot po yan kada mamamatay ang money tree, nagdudulot yan ng negative energies at lagi talagang merong ibig sabihin kapag sila ay nalalanta o namamatay. So, pakaiwasan nyo po na mangyari yan. Maliban na lang po kung na-overwater nyo yan, ay walang mangyayari sa inyo sapagkat yan ay na-overwater nyo or nakulangan ng sikat ng araw. Pero kung kapag minalas ka na talaga, hindi na siya maganda, pero pwede ka pang makabangon muli, bumili ka ulit at yun ang gawin mo. Yung asin po, maglalagay ka rin sa bintana niyan. Sa mga entryway ng tahanan ninyo, maging sa banyo, naglalagay po ng asin. Pangontra po sa mga negative energies. Kasi po, nandyan talaga, lalo na ngayong 2025, mataas ang yin energies. Kaya marami talaga ang mga negative energies na nasa paligid. So, mas maganda ilagay mo yan. Sunod po, para naman po sa mga gustong makaiwas dito, yung huwag nyo nang hintayin na mangyari ito sa inyo bago ninyo ito gawin. Pwede ka nang maglagay ng salt water. So, yung salt water po, ilalagay yan. Kung may baso ka na maliit, maglagay ka ng asin, lagyan mo ng tubig. Pwede mong ilagay yan sa may bintana mo. Kung meron kang pwedeng paglagyan sa may bintana, sa may bintana. Kung sa likod ng pintuan mo may patungan ka o meron kang anumang pwedeng paglagyan sa likod, pwede ang salt water na dyan. Kung hindi po pwede, asin na lang ang ilagay mo at ang salt water mo sa living room. Na kapag bumubukas ang pinto mo na andyan nakikita yung salt water. Kahit maliit po na lalagyan, pwede. Para maiwasang matapon ng salt water, pwede kung may takip, butasan na lang ng konti. Or pwede, kung walang takip, yung plastic, talian, mag-poke po kayo ng maliliit na holes dyan, pwede yan. Para po maiwasan na matapon at madumihan yung living room ninyo, pwede po yan. Para po makaiwas kayo na malasin. Kasi po, kung minsan may mga tao mariwasa sa pera, pero biglaan sila nagkakasakit. Nang biglaan, walang senyales or hindi man lang sila nanghina. Basta na lang sumumpong yung sakit na yun. So, medyo delikado pagka yung nagkasakit ka na kasi kahit anong dami ng pera, basta yung katawan mo sumuko na, wala na talagang magagawa. Kaya't marami po ang naglalagay ng pangontra sa tahanan nila. Dahil ganito talaga may mga tao or may mga energies talaga na nagdudulot ng kamalasan sa atin. Kung hindi man tao yan, pwede pong yung paligid natin may negative energies kaya't minamalas tayo. Pero hindi talaga natin may tatanggi may mga tao talagang ganito. So, yun po ang ilalagay Pwedeng maglagay ng salt water. Pwede sa living room yan. Pwede rin sa kitchen yan. At kapag nanigas na ang salt, yan na yung time na itatapon na ninyo. Ang mga negative energies po kasi,
na andyan talaga yan. Yung ibang tao po kasi, hindi talaga sila naniniwala sa mga swerte at malas at pupwede kang malasin at dahil naman sa ibang tao or sa mga bagay na nagdudulot ng negative energies. Hindi po sila naniniwala. Kaya lang, kapag may nangyari na sa kanila, doon na sila kumukonsulta. Doon na sila nagtatanong. Minsan po, too late na. Wala na talagang magagawa kasi too late na. Sabi ko nga po, wala namang masama kung ilalagay mo yan. Hindi ka naman gagastos ng malaki. Di po ba? Ang importante, ang pamilya mo at ikaw at ang negosyo mo ay maprotektahan mo po laban sa iba't ibang uri ng kamalasan sa buhay. At lagi naman po talaga tayo nagdadasal, nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi natin inaalis yan, lagi tayong nagpe-pray para po may guidance tayo. At mayroon tayong spiritual protection. Kaya tayo nagdadasal at nagsisimba. Kaya wag natin din kakalimutan po, palagi tayong magdadasal, magsisimba, at maglalagay ka po ng mga pangontra laban sa mga negative energies na nagbubula sa paligid at sa minsan po sa mga tao na hindi masyadong mabubuti ang pag-uugali. Maraming salamat po sa panonood.